isang napakalaking good news mga kaibigan dahil ang pinakamayamang pamilya na mga monarch sa buong mundo na nagkakahalaga ang kanilang net worth ng trillions of dollars ay babayaran ang utang sa Pilipinas. Paano sila nagkaroon ng utang sa Pilipinas? At isa nga itong napakalaking good news dahil maaga itong pamasko para sa ating mga Pilipino. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang House of Saud ay ito ang pinakamalaking household ng pamilyang monarkiya ng Saud family na kinabibilangan ng hari ng Saudi Arabia na walang iba na si Crown Prince Mohammed bin Salman. At isa nga itong napakalaking good news para sa ating mga Pilipino mga kaibigan dahil ang pinakamayamang pamilya na mga monarkiya sa buong mundo na nagkakahalaga ng trillions of dollars ang kanilang net worth na nirerepresenta ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman ay babayaran na ang utang nito sa mga Pilipino. Ano kaya ang nagudyat sa Crown Prince na bayaran ang utang nito? Atin panglaliman ang usaping ito. Ang Asia Pacific Economic Cooperation o ang APEC Summit na nangyari sa Bangkok, Thailand ay isa sa mga napakahalagang pagpupulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ito ang meeting sa mga mayayaman na mga businessman, mga leaders at monarchs na kinabibilangan ng halos mayayaman na mga bansa sa buong mundo. At isang napakalaking good news mga kaibigan dahil nangako si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babayaran ng Kingdom of Saudi Arabia ang nasabing utang sa mahigit 10,000 na mga OFWs. Ngunit bago natin ipagpatuloy mga kaibigan ang topikong ito, atin munang talakayin ang bansang Saudi Arabia. Ano nga ba ang meron sa bansang ito at bakit napaka-espesyal na mga Pinoy sa bansang Saudi Arabia? Ang Saudi Arabia ay ang bansang pinakamalaking bansa sa buong Asya. Sinasaklaw nito ang Arabian Peninsula at may sukat na lupain na humigit kumulang 2,150,000 square kilometers o 830,000 square miles. Tinatayang aabot ang kabuuang bilang ng mahigit 25.7 milyon ang populasyon ng Saudi Arabia at 5.5 milyon sa mga ito ay mga hindi tunay na mamayan ng bansa. Alam niyo ba na ito din ang pinakamalaking supplier ng langis sa buong daigdig na halos 90% ng kalakal na iniluluwas sa bansang ito ay langis at 75% ng kita ay napupunta sa pamahalaan ng Saudi. Napakalaki ng tungkulin ng langis sa buong mundo dahil ito ang nagpapagalaw sa mga makina at pabrika at higit sa lahat sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. At ito ang ginagamit ng Saudi Arabia upang mapalago ang kanilang bansa at tinatayang sila ang isa sa mga pinakamayaman na bansa dito sa Asya. Ngunit hindi lamang ito ang makikita natin sa Saudi Arabia dahil napakarami ring magagandang mga tourist spots ang matatagpuan dito na talagang mapapawaw ka talaga sa mga ganda ng tanawin sa lugar na ito. At kung atin itong titignan sa mga litrato ay makikita natin na napakaganda pala talaga ng lugar na ito. At tayo bumalik sa ating topiko mga kaibigan. Nitong nakaraang mga araw lang ay mayroong 6 na nakatakdang bilateral meeting ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ay sinulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kapakanan ng maliliit na negosyo, mga Filipino workers at usapin sa food at energy security. Ito ang pinaka-prioridad na isinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Asia Pacific Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting na nangyari sa Bangkok, Thailand mula noong November 16 to 19. At tinalakay din dito ang hamon sa pagbangon ng mga bansa mula sa pandemya na dulot ng COVID-19. Isa pa sa talaga namang nakakatuwang balita dahil minamaximize ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang oras sa pakikipag-bilateral meeting sa mga leaders upang makausap ang mga leader ng bansa ng masinsinan at mausisang mapag-usapan ang mga bagay upang mapalago ang kapwa bansa at kanila ring pinag-usapan ang pagpapayaman ng ekonomiya, ganoon na rin ang pagtulong sa mga business sectors sa kanilang mga bansa. Ang bilateral meeting ay hindi lang para sa usaping pang-ekonomiya, kundi kabilang na rin dito
ang pag-aayos ng mga sigalot ng mga bansa. Naaayos nito sa pamamagitan ng bilateral meeting. Naaayos ang hidwaan ng dalawang bansa. Napag-usapan din nila ang patungkol sa kakulangan ng energy supply dahil alam naman natin na isa ang bansang Saudi Arabia sa pinakamalaking supplier ng petrolyo sa buong mundo. At alam nyo ba na ang bansang ito ang tumutulong sa ating mga Pilipino noong 70s at 80s? Dahil noong nagkaroon ng krisis sa langis sa Pilipinas, ay sila ang ating napagkuhanan ng langis upang mapunan ang pangangailangan natin sa Pilipinas. At ngayon ay gustong ugnayan muli ng Saudi Arabia at patibayan ang relasyon, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Makikita talaga natin na isa-isang nanliligaw ang mga iba't ibang bansa sa ating Pangulo. Ito ay dahil alam nilang napakayaman talaga ng ating Pangulo, dahil na rin ito sa mga gold reserves sa mga bangko sa buong mundo. At hindi lamang yan, sapagkat isa talagang henyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng ating bansa. Pero ano nga ba ang purpose ng bilateral meeting? Ito'y upang mapaigting ang foreign relationship and at the same time, magkaroon din ng mas maraming business opportunity para sa ating bansa. Katulad na lamang nitong nakaraang araw, dumalo ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit na ginanap sa bansang Cambodia at inireport agad nito ang magandang balita na nangyari sa ASEAN Summit. At pagkatapos nito, sumunod naman ang APEC Summit na ginanap naman sa Bangkok, Thailand. At yun nga, nakatakda ang 6 na bilateral meeting ng ating Pangulo. At alam nyo ba kung sino-sino ang mga ito? Nauna dito sa bilateral meeting ay ang China. Pagkatapos nito, pumangalawa naman ang Thailand at sumunod ang Saudi Arabia. At iba pa na pag-alaman natin na kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos ang Crown Prince ng Saudi Arabia at nagbigay ito ng isang napakalaking sorpresa sa ating mga Pilipino. Ito ay ang mga hindi nabayaran ng mga OFW noong taong 2015 hanggang 2016. Tinatayang 10,000 katao na OFW ang hindi nakakuha ng kanilang sweldo dahil sa pagkalugi ng kumpanya na kanilang pinasukan. Ika pa dito, napakagandang balita talaga at pinaghandaan talaga tayo ni Crown Prince. Yung desisyon na yan ay nangyari lamang noong nakaraang ilang araw at dahil nga magkikita kami at sabi niya ito yung regalo ko para sa inyo. Ito ang pahayag ni Pangulong Marcos sa naging anunsyo ng Saudi Arabia. Sa kabilang dako naman, sinabi naman ng Department of Migrant Workers na ang nasabing pangako ng Kingdom of Saudi Arabia ay ang pambayad sa mga OFWs na hindi nabayaran ng kanilang mga sahod nang magdeklara ng bankruptcy ang kanilang mga kumpanya noong 2015 at 2016. The Crown Prince, His Royal Highness, announced and said that this was his gift. He really prepared for this, and this was an agreement reached by the Saudi government just a few days ago. Wika ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople. Tinatayang nasa 4.6 billion o 2 billion reals ang umano'y dapat bayaran na sahod sa mahigit 10,000 OFWs ng Saudi Arabia. Ang mga hindi nabayarang back wages sa mga OFWs ay isa sa mga dahilan kung bakit nagpatupad ng deployment ban ng mga OFWs sa bansang Saudi Arabia. Pero alam nyo ba ang pinaka nakakapagtaka sa Crown Prince, kaibigan, dahil balita na malapit daw talaga ito sa mga Pilipino. Paano nga ba ito nangyari? Well, alam naman natin na madaming mga Pilipino sa Saudi, kaya hindi maipagkakailang madaming mga kababaihang katulong ang namamasukan dito. Yes mga kaibigan, nagkaroon ng isang yayang Pilipina, ang Crown Prince ng Saudi Arabia, at ito ang nagsilbing pangalawang ina niya. Ito pala ang dahilan, kaya pala malapit ang puso ng Crown Prince sa mga Pilipino dahil sa isang Pinay na tinatawag niyang nani ang nag-aruga sa kanya simula noong bata pa ito. At isa pa sa napansin ko, katulad ng ating Pangulo, proud itong ipakita sa buong mundo ang kanilang tradisyonal na kasuotan. Katulad ng pagrespeto ng ating Pangulo sa tradisyonal na kasuotan ng mga Pilipino. Dito natin makikita na sobrang respetado talaga ng ating Pangulo at talagang pinagmamalaki niya na siya ay Pilipino sa pagsuot ng mga tradisyonal na kasuotan. At balik na tayo mga kaibigan sa ating topiko. Kung ating makikita, hindi kaya kung bakit nais makipag-alyansa ng Crown Prince sa ating Pangulo at kung bakit niya binayaran ang mga utang na ito ay hindi lamang
sa mga rason na aking binitawan kanina mga kaibigan, kundi hindi kaya nais umutang ni Mohammed bin Salman sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Dahil isa rin siya sa nakakaalam ng mga ginto ng mga Marcos. Pero kung sila na ang pinakamayaman na pamilya sa buong mundo, hindi kaya nais pa nilang dagdagan ang kapangyarihan ng kanilang pamilya sa pamagitan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan sa topikong ito? At ano kaya ang katotohanan sa opinyong ito? I-comment mo naman sa ibaba ang iyong saloobin mga kaibigan para malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Colossus 2 verse 13 to 15. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus, kaya hindi na tayo parurusahan. Doon din sa krus, nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na niya. Tunay nga mga kaibigan na ang ating Panginoon ay binayaran niya ang pagkakautang natin dahil tayo ay sobrang makasalanan. Ipinanganak na tayong makasalanan nang dahil na rin sa resulta ng kasalanan na nanaig sa ating mga pagkatao. Kaya naman mga kaibigan, tayo ay mamuhay sang-ayon sa ating Panginoon at mahalin natin siya. Isuko natin ang ating buong buhay sa Kanya sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng pangalawang pagkakataon upang sa ganun manahin natin ang buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos sa Kanyang ginawa sa atin. At dahil sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, ay binayaran niya ang ating mga kasalanan. Kaya nga naman, may utang na loob tayo sa ating Panginoon na ating isuko ang ating buong puso, ang ating buong buhay sa Kanya mula ngayon at magpakailanman. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.